Magandang hapon, Pilipinas. Mula po sa Pag-asa DUST, alamin na natin ang latest sa lagay ng panahon. Travel low pressure area pa rin po ang patuloy na umiiral sa loob ng ating boundary at kasalukuyan po yung nakaapekto dito sa may extreme northern Luzon. Asahan din po natin na magdadala ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, partikular po yan sa may Batanes, Calayan at ang isla ng Babuyan. Dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, kasama ang buong Visayas at ang Mindanao, mararanasan pa rin po natin ang fair weather conditions sa mga susunod na oras, pero paalala ng Pag-asa, posible pa rin po ang pagkakaroon ng mga panandaliang pag-ulan. At ngayon naman po silipin natin ang nilalaman ng farm weather forecast mula po yan sa Pag-asa. Para po sa extreme northern Luzon, dahil nakakaranas nga po kayo dyan ng mga pag-ulan, asahan po ang upland farms nyo ay nasa 20 to 25 degrees Celsius at ang lowland farms ay nasa pagitan naman po ng 25 to 35 degrees Celsius. Sa inyong relative humidity, meron naman po kayong 50 to 90% at ang deep wetness nyo po magtatagal naman yan ng hanggang 6 na oras. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, dahil fair weather condition naman po tayo, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms, ang upland farm natin ay nasa 16 to 25 degrees Celsius at ang lowland farms ay nasa 25 to 35 degrees Celsius. Sa ating relative humidity, meron po tayong 45 to 88% at ang deep wetness magtatagal naman po yan ng hanggang 4 na oras. Sa aming pagbabalik, alamin po ang fun and delicious way to beat the hot weather. Yan matapos ang isang paalala. Of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News. Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Ayon sa Pag-asa, posible pong maranasan ng temperaturang nasa 25 to 35 degrees Celsius hanggang sa matapos ang buwan ng Mayo. Sa ganitong panahon, mas prone po tayo sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. At ang madalas na pag-inom ng tubig ay ang solusyon sa mainit na panahon. Pero alam niyo ba na may mga prutas na mayaman sa tubig at ngayong tag-init? Gaya na lamang ng papaya. Ayon po sa Food and Nutrition Research, mataas ang water content ng papaya. Mayaman rin po ito sa folic acid, fiber, carotene at vitamin E. Meron din po itong vitamin C na nagpapalakas ng ating resistensya. At sa mga mahihilig naman po sa mangga, pasok na pasok ngayong tag-init ang prutas na ito. Sa katunayan, kilala po ang Pilipinas bilang isa sa mga major exporter ng mangga. Mayaman rin po ito sa beta-carotene, vitamin C, B6, E, K at vitamin A. Mayaman rin po ito sa magnesium, niacin, folate at thiamine. Bukod po dito, pwede nyo rin gamitin para sa inyong acne ang mango pulp. In rin po ngayon ang pakwan, 92% ng prutas na ito ay tubig. Good source of vitamin A rin ang pakwan for a healthy eyesight, skin, and hair. At syempre po, sikat rin sa tag-init ang pinya. Kinikilala ang benepisyo nito sa kalusugan hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin po sa Central and South America. Mayaman rin po ito sa vitamin C at antioxidants na siyang nakakatulong para malinis ang katawan. It also promotes healthy skin dahil taglay po nito ang bromelain. Ginagamit din po ang pinya to cure sore throat. So ilan lamang yan sa mga prutas na malaki po ang matutulong para sa inyong overall health ngayong hot and dry season. At para po sa mas marami pang lifestyle article, bisitahin lamang ang Panahon TV blog at www.panahon.tv/blog. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang hapon sa inyong lahat.